Hi, everyone, and welcome back to your political parties, pressure, and interest group subject. This is still your professor, Mr. Anthony A. Ramos, and for this session, we will be talking about political parties and electoral politics. Okay, so for the session, here are your learning outcomes that we will be needing to attain. So you must be able first to define political parties and explain their key functions. You must also be able to understand the relationship between political parties and electoral systems, analyze the role of parties in candidate recruitment and political competition, and of course, evaluate the challenges of party politics in the Philippines. All right. So as we start this discussion, of course, it's important for us to define what is a political party. And Haywood in 2021 said that a political party is an organized group of citizens who share similar political ideologies and seek to attain and maintain political power through election. So napag-usapan naman natin most especially in itong mga una nating discussion na pagdating sa sa political party, it is imperative and it is significant na magkaroon ng isang political ideology. Kaya nga sila nagsama-sama because they share the same sentiment, they share the same stand supposedly. And with this, no, kaya sila buo ng partido kasi nga they will be needing yung maintenance ng kanila pong political power through elections. And with that, he would contend that in terms of a political party, ang ina-advance nila rito of course is yung kanila pong political ideology. Now, it has also been said that parties are essential institutions of representative democracy that will link yung citizens natin to the state. Kasi nga, sila rin naman ang magdidikta kung ano nga ba ang gustong mangyari or ano nga po ba yung opinion ng taong bayan pagdating doon sa sa iba't ibang mga usapin. Kasi nga, akay-akay na itong mga political parties na ito, ang mga political ideologies na kung saan nagiging lens ito kung paano tinitignan yung issue ng lipunan at ano nga ba yung mga solusyon at ano pa yung magagawa with that kind of political ideology. So depending on the political ideology ng political party na nananalo, most probably depende rin dito yung kanila pong magiging action on certain problems. Also, ito yung core functions ng political parties natin. So number one, sinasabi that there should be political parties would promote representation. Kaya sinasabi ko kanina, ang mananalo na political parties, most probably ang pinapakita nito ay kung ano nga po ba yung interest at saka yung policy preferences ng ating taong bayan. Kasi syempre nanalo sila simply because ito yung gusto ng majority, ito yung gusto ng nakararami. Okay? Second, political recruitment. Of course, kaya naman bumuo ng bumuo ng partido, it's simply because they would really want to select and train yung candidates for public office. Kaya nga nila pinili itong mga taong ito so that pagdating ng araw, pagdating ng election, they will be able to to fill the candidates for the public office. Kaya kasi sila merong partido kasi inilalagay nila yung tinitignan nilang tamang tao pagdating daw po doon sa posisyon na pinag-uusapan. Third, ay yung tinatawag po natin na policy formulation because political parties would be responsible pagdating doon po sa pag-craft ng platforms and even legislative agendas na laging sinasabi na bumabatay ito doon sa political ideology na meron po sila. Also, political parties would actually promote political communication in which it will educate, it will try to educate the public on political issues na nakaangkla pa rin doon sa tinatawag natin na political ideology. And lastly, syempre, pag pinag-usapan natin ng political parties, ayan, they would want to form yung government na meron pagdating doon sa pagdating po doon sa kanila po magiging pamamahala and administration. So that is actually syempre by organizing yung majority coalition nga kung tawagin natin. Ayan. At alam din naman natin na sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang mga bansa, merong iba't ibang party systems na gumagana. So let me give you a good example. So say for example in China, alam naman natin na ang China ay meron pong single party system in which there is one dominant party that will control politics. Sa case ng China, yung Communist Party nga po. Kung titingnan naman natin yung sistema ng ng mga partido pagdating sa United States,
States, makikita natin that there is a two-party system na kung saan there are power alternates no between two major parties. At alam naman natin yon na sa United States meron tayong Republican at saka yung mga Democrats. Meron din tayong mga lugar no na merong tinatawag ng multi-party system na kung saan napakaraming mga partido ang nagkokompetensya so that they will be able to gain power no and even yung position na ano no na up for grab. No, so in the Philippine context, people, multi-party system since 1987 characterized, no, this is being characterized by coalition politics and weak party institutionalization according to Tihanki in 2022. Sinasabi nga na kahit na ano, no, kahit na marami tayong partido, it seems no na it is actually being characterized or ang description talaga nito is coalition politics. Hindi naman talaga ano no iba't ibang ideolohiya. And with that, no makikita natin na ang contention ni Tihanki ng 2022, meron daw pong weak party institutionalization kasi nga no nagiging ang eksena lang natin ay para lang sa koalisyon, no para lang magkasundo at merong may field for public office. Next, syempre binanggit yung party institutionalization kanina. Ano nga ba yon? It refers to the strength, stability, and coherence nga po ng mga political parties. So, sinasabi, di ba kanina na weak daw po ang party institutionalization sa Pilipinas. Bakit daw po? Because sinasabi that political parties in the Philippines are often personality-based daw po, no? Rather than ideology-based. No, kaya kung mapapansin ninyo, instead na titignan halimbawa yung stand ng ating ano no, ng mga partido pagdating doon sa iba't ibang mga issue, tinitignan natin sino ba ang iniluluklok nila, sino ba yung kanila pong ano, no, sino ba yung kanilang tinatry na i-field for that specific position. And with that, nagkakaroon daw ng ano no, nagkakaroon daw ng party switching kasi hindi naman talaga malinaw kung paano nga ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawang partido. So that is also known as your political turncoatism, no, na kung saan it weakens yung credibility and yung consistency ng ating pong mga ano no, ng ating pong mga partido. Example niya no sa context ng Pilipinas is yung post-election defections nga po from opposition to the ruling party no kagaya halimbawa na sa may PDP laban realignment pag after daw po ng 2016 elections. All right, so with another ano no with another concept na pwede nating pag-usapan dito sa lesson na ito is yung party ideology at saka yung identity. Kanina ko pa binabanggit no pagdating sa political parties, napakahalaga na pag-usapan daw po natin ay yung mga ideolohiya ng ating pong ano no ng ating pong partido kasi nga po syempre doon magsisimula ang lahat. Pero pag pag-uusapan natin, mga kapatid, no, yung traditional divides pagdating doon sa ano no, sa iba't ibang mga partido, ito daw po yung karaniwan daw po na nagiging division. So may mga ilang pagkakataon na kung saan ay ano, tinitingnan nila yung mga liberal or progressive parties. So kagaya halimbawa ng Liberal Party. On the other hand, no, tinitingnan din that in some point or another, yung nationalist party daw ay mga conservative or nationalist no, ng mga partido. Pero meron din daw tinatawag na populist movements, kagaya daw po ng hugpong ng pagbabago. All right, so let's continue with the electoral systems and party competition. Sinasabi rin nila, no, pagdating daw sa electoral systems, ito daw po yung nag-shape sa party behavior at representation. Ano nga ba yung ano nga ba yung kanilang magiging strategy? Ano yung pwede po nilang gawin, no? So, example of which, no, yung mga plurality or majoritarian systems, it will of course encourage yung large parties kagaya ng nasa United States and ng United Kingdom, no? And with regards to proportional representation, no, syempre or PR, it favors yung mga small parties and of course in diversity. Ang pinakamagandang example niyan ay yung sa party list system nga po na nagaganap sa ating pong ano no sa ating pong bansa. So mapapansin din ninyo that the Philippines actually has a mixed system and it combines yung ano no both number one yung district elections which is yung first past the post, ibig sabihin kung sino ang makakakuha ng ano no ng majority, and the second one is yung party list representation which will also be known as your proportional, 'di ba? Kaya nga sa party list kung mapapansin niyo, hindi naman bilang no ang pinag-usapan natin dito. Kung hindi yung ano no yung percentage na kailangan natin. So sa context nga ng Pilipinas, ang percentage na hinahanap for party list ay 2%. Okay? Sige po. So, pagdating nga po sa party list system sa Philippines, it has been established by the 1995 Party List Law, RA 7941, and it aims to represent yung marginalized sectors sa atin daw pong kongreso no, sa mababang kapulungan. Pero yun nga lang, no, binabanggit na mayroong mga problems no, pagdating daw po sa
party list system. Nagkakaroon daw po ng elite capture and dominance nga po ng traditional political clan. So when you say elite capture, sila-sila pa rin naman daw ang namumuno, yung mga elitista daw po natin. And with that, syempre, nagdedepende rin sila sa mga political clan. Karaniwan daw na nagiging representative nito ay nanggaling din daw po sa ating mga ano no, sa mga dynasties, no? Also, there is low awareness among voters of genuine sectoral representation. Ano nga ba ang tinatawag na sectoral representation from the ano no, from the very start, no? So yun yung karaniwan na nagiging problem ng ating pong mga botante kasi hindi naman nila alam kung ano nga bang ibig sabihin nito. Pero mga example ng ating ano no, ng ating mga party list na karaniwan na tinatag as ano no, as an advocate ng sectoral interest ay ito no, yung ACT Teachers Party List, yung Gabriela and even yung Bayan Muna. Also, syempre 'di ba binanggit din kanina that one goal of political parties is for the candidate recruitment and selection because again, parties are responsible for nominating yung mga qualified candidates no para doon sa mga posisyon na hinihingan ng ano no ng mga possible natin na mamumuno. And in the Philippines, sinasabi that candidate recruitment is often based on popularity, not competence or ideology. Kaya nga 'di ba kahit alam natin na hindi siya ano no, hindi siya karapat-dapat sa posisyon, madalas sa madalas no dahil siya ang sikat, siya ang nakakakuha ng ating ano no ng ating pong posisyon. Also, sinasabi that celebrity politics and dynastic candidates often dominate yung election slates po natin. So, yan daw po ang reality na nagaganap po sa ating pong bansa. Also, pagdating po sa electoral campaigns and party machinery, yung mga political parties po natin ay engaged po sa una, syempre sa voter outreach, sa mga rallies, and even debates. Also, kailangan na to ngayon ano kasi nga nagiging factor na po yung ating pong social media no yung pag-mobilize sa mga platform kagaya ng Facebook and TikTok. And of course, no, yung coalition building with our local political actors kasi magkakasama yan no mula sa national up until doon sa ano no sa local. Example of which, no, yung 2022 national elections na paggagamit daw po ng digital platform no ng major parties kagaya ng mga camping and of course yung unit team ni BBM at ni Sara. Okay. Siyempre, pinag-uusapan na natin dito ang ano no electoral politics at hindi mawawala diyan ay yung ano no yung role ng ating pong pera. Because of course, yung campaign financing will always be ano no a critical determinant of electoral success most especially sa Pilipinas. Because sinasabi, ayan ano, that pag wala kang pera, karaniwan hindi rin naman nagtatagumpay yung kandidato. And of course, yung absence nga daw ng strict campaign finance transparency will also benefit yung mga wealthy candidates natin. Nakakalungkot isipin no, na pag hindi nababantayan itong mga ito, kung sino lang ang merong pera, most likely sila po ang mananalo. Kasi nga, nakapagkampanya sila no, whenever and wherever they want. No? So, kagaya ng sinasabi ni Ocampo noong 2023, ay ito daw po no, that COMELEC's limited enforcement of campaign spending cuts would actually ano no a major factor no, pagdating dito sa electoral politics po natin. Okay, pagdating sa party systems and governance, strong parties improve governance consistency and policy stability. Ayan, no? Ayan, no? So, yung weak party systems natin will actually result in first, yung short-term policy making, yung pag-shift nga raw po ng loyalties ng ating mga kandidato. Kasi nga, hanggat hindi ano no, hanggat hindi yung malakas or matatag yung ating party system, most probably no, maglilipatan lang 'yan dahil nga syempre hindi naman sila ano no, hindi naman sila tumitindig sa iba't ibang ideology na dapat nilang ginagawa. And of course, there will be lack of programmatic platform kasi nga ang kanilang focus ay manalo na lang and dun sa kandidatong kanila pong finifield for election. Of course, no, sinasabi rin that yung politics nga ng coalition building ay madalas na ginagawa nga raw po sa Pilipinas. Kasi nga, kagaya ng sasabi natin, pagdating ng election, yung Philippine presidents natin, they commonly rely sa broad coalitions to secure yung legislative support. No, kaya nga pinipilit nila no na makapag-field no ng mga candidates for legislation kasi nga syempre hindi nila may kasasakatuparan yung gusto nilang mangyari without syempre yung legislation. And this commonly these coalitions often lack ideological coherence and they are formed out of political expediency. So ang sinasabi diyan instead na meron sila talaga magkaka-align na ideolohiya, ang nangyayari sa sa realidad ng Pilipinas ay nagkakaroon lang po sila ng kung tawagin nga nila ay yung political maneuver nila na kung saan kung sino lang yung kung
dahil nga sa election na ito, kailangan nating talunin si ganito, ang gagawin na lang nila, they will be building up yung coalition. Of course, no, yung electoral reform and party development. So, in order for us, mga kapatid, no, na maging maganda, commonly ito yung nagiging proposed na reforms, no, yung pag-strengthen ng turncoatism bill para nga maiwasan natin yung tinatawag nating quote-unquote mga political butterflies na lumilipat from one party into another, no, na wala talagang paninindigan. Also, it is recommended, syempre, to enhance yung COMELEC regulation natin ng mga party list accreditation para talagang makapag-represent tayo ng mga sektor pagdating po sa paggawa ng batas. And of course, yung public financing for registered political parties, kailangan napapatatag ito at nakikita nila, no, transparent dapat para bigyan ng pantay-pantay na tsansa ang ating pong mga kandidato. In the scholarly view, according kay Kasiple ng 2022, institutional reforms must balance yung pluralism nga with, of course, what we call as your accountability. Ayan, no? Malaki ring issue na pagdating sa politika ay yung gender at saka inclusion natin. So, with that, sinasabi nga no na data will tell us that women and youth participation remain underrepresented. At yung mga party quotas and inclusive nomination systems can actually be improved, no? Or can improve yung tinatawag natin na diversity. So, karaniwan na model nga ng inclusive representation ay itong mga grupong ito, no? Kagaya ng Kapadaan Party List and Gabriela Women's Party. Ayan. So isa rin sa sa mahalagang usapin pagdating sa ating sa ating mga partido ay yung role nga ng media and technology. So syempre, the social media, of course, alam naman natin 'yan that it amplifies nga po, mga kapatid, yung tinatawag po natin na party narratives and candidate branding, no? So napakahalaga nun para maipakilala sa tao sino nga ba itong mga na to, no? Itong mga partido na ito at ano yung kanilang pinaglalaban. Pero kahit na kahit na merong positive thing na ginagawa itong media and technology, pag hindi nagamit ng maayos, syempre there's negativities na pwedeng mangyari. Example of which ay yung yung disinformation at yung pagtotroll. At alam naman natin yan, sabi nga ni Ramos and Santos ng 2023, troll farms at saka mga paid influencers, no, they are actually relevant noong 2022 election kasi nag-shape daw sila ng political discourse. Yung mga troll farms na na walang ibang ginawa kundi manggulo lang at saka mag-disinform disinform at mag-misinform sa ating po mga kababayan, no. So malaking factor daw po siya pagdating nga raw po sa resulta. Ayan, so maaari natin makita yung case study ng PDP Laban at saka yung coalition dynamics kasi during the Duterte administration, alam naman natin na ang ruling party is yung PDP Laban. So initially, itong itong partido na ito is actually a reformist. Pero later on, it evolved into a coalition of convenience with various regional blocks, no? And it definitely illustrates yung fragility po ng ating party discipline and executive dominance in party politics. So in terms of Philippine party politics, ito po yung mga challenges na kinakaharap natin, no? So syempre, nakikita nga natin dito yung personality-oriented politics na instead na tinitignan natin yung magiging stand nila at yung kanila pong magiging ideology, ang kanila pong basis ay yung personality. Also, nandiyan pa rin po yung yung mga political dynasties na kahit ipinagbabawal ng ating saligang batas dahil wala naman itong wala naman itong definition as of the moment, no, they continue to exist. At karaniwan to itong mga political dynasties sinasabi no that there's a relationship pagdating nga raw po doon sa sa hindi makanais-nais na resulta pagdating sa pamamahala. Also, yung lack of grassroots organization, wala raw po gaano and yung weak ideological coherence nga ng ating mga kandidato na even though nasa isa silang partido, magkakaiba sila ng pananaw. And yung poor party membership engagement na partido ka nga, kasama ka nga sa partido, pero wala ka namang ginagawa in the advancement ng ideology ng iyong party or the party per se, most likely problema daw po siya. So as a conclusion, political parties remain indispensable institutions of democracy kasi nga ito naman talaga 'yun 'di ba? Ang ginagawa natin before tayo magkaroon ng ng mga pagpipilian, sila muna nag-uusap-usap. However, yung Philippine parties nga natin face a crisis of institutionalization kasi up until this moment hindi malinaw kung ano nga ba ang pinagkaiba-iba nila at ano nga ba yung pinaglalaban. So yung future reforms must focus of course sa ideological clarity, transparency, and even citizen participation to strengthen yung mga electoral democracy nga po.
And here are my references that I was able to use, no? And thank you very much, everyone. This has been the discussion on the political parties and electoral politics. Let me just grab the opportunity, everyone, to thank you, no, for attending our session. And I hope to see you all on the succeeding ones.